Okay. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kababayan kong Pilipino. Saan man kayo sulok dito sa Pilipinas, magandang gabi po sa inyo. Sa mga kababayan kong mga OFW, sa man kayong panig ng mundong ito, sa man kayo naroroon at na italaga para maganap buhay, para sa ating mga pamilya. Magandang gabi, umaga, tanghali, hapon sa inyo pong lahat, mga kababayan kong OFWs. At ito na nga, mga kababayan, pag-usapan po natin itong KOGC, kung saan ito pala'y talaga namang ang kanilang pagsisilbi sa bayan ay tila bagang sila din ay kaisa sa ating gobyerno. Masasabi kong kaisa sila sa gobyerno sapagkat ang kanilang pagsisilbi hindi lang para sa kanilang pangsariling kapakanan, kundi para din sa ating bayan upang sila din ay makatulong din sa ating bayan. Ngunit kung ituring sa panahong ito, ng administrasyon na ito, kung ituring, tila bagang sila ay mga teroristang tao. Yun naman ang hindi ko maintindihan sa administrasyon na ito ng Marcos na ito. Nagmalasak na ngayong civilian, although sila palang pong KGC pala ay mga reservists or mga tawag ito, yung mga reservists na sundalo handang maglingkod sa bayan. Ngunit kung ituring ng administrasyon na ito, tila bagang sila ay banta sa seguridad ng ating bansa. Sapagkat patuloy pa rin ang kanilang panggigipit mga kababayan. Patuloy pa rin ang kanilang panggigipit, pang-alipusta, pang-aapi sa mga taga-QGC. Ito na nga, binigyan na silang challenge ng QGC. Kung yung 10 million na ng patong sa ulo ni Pastor Kibuloy, pinatungan pa ng taga-loob ng QGC ng ginawa ng 20 million. Kung sino man ang makahuli sa kanilang pastor na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Yan ay ang laking insulto niyan. Ang laking insulto niyan para sa ating presidente. Sapagkat ang pinatong nila, bagamat masasabi nating, sabi ng mga Pilipino, tila bagang pinagbili ng gobyerno, ng presidente o ng Secretary of DILG, ang buhay ni Pastor Kibuloy. Ngunit sa inis ng mga taga-QGC, sa kapanalig ni Pastor Kibuloy, ay ginawa nila, dinagdagan nila times 2 ang kanilang, kumbaga, times 2 ang patong sa ulo ni Pastor Kibuloy sapagkat nagsikalat na sa buong Mindanao pala or until Luzon pa yata kung di ako nagkakamali na sila ay nakalagay ng wanted Kibuloy. So sa yan, sa tema na yan, ay klarong-klaro na sila ay galit na talaga ang mga taga-QGC. At dahil nga dyan, sabi nga ng taga-QGC, nakita naman natin sa mga ebidensya na pinakita nila, yung mga sundalo nang pumunta daw si Pastor Kibuloy sa Baguio City sa PMA,
eh, tumulong pala ito sapagkat respetado ni Pastor Kibuloy ang ating mga kasundaluhan natin. Tingnan mo yan. Kung paano niya iniidolo ang ating mga kasundaluhan. Then, later on, ito lang pala matatanggap niya pala sa kabila ng kanyang pagmalasakit ng Kingdom of Jesus Christ sa pamumuno ni Pastor Kibuloy, ay ito lang pala matatanggap niya sa gobyerno. Ang gipitin sila, ang babuyin sila, ang alipustahin sila, ang yurakan ang kanilang mga pangkarapatang pangtao. Hindi naman tayo member ng KOGC or ni Pastor Kibuloy, ngunit Pilipino tayo na masasabi nating mali talagang ginawa ng gobyernong ito na ginipit sila. Kung sila nga na mga taga-KOGC, mga kingdom netizen, ay nagagalit na nga sila. How much more pa kaya tayo mga Pilipinong na simpatsya natin ang kanilang panggigipit ng gobyernong ito sa kanila, ay sila ay mga may buhay din, mga Pilipino din na katulad natin. Sila din ay mga pamilyadong tulad natin. Sila din may mga anak na tulad natin. Sila din may mga apo na tulad natin. Ngunit mas gusto nilang kunin ang buhay ng isang tao. Kung ako sa mga taga-KOGC, huwag na inyo idaan sa legal yan. Wala rin eh. Kahit anong daan nyo sa legal niyan, hindi pa rin kahit pumunta pa ka ng UN, magsampa ka ng kaso sa ibang bansa sa UN, wala pa rin yan. May proseso man pero matagal pa. What if kung ano yun lang, idaan nyo lang yan sa rally dyan para mga Pilipino ay makisa din. Siguro naman, pag nag-rally kayo dyan sa kalsada, wag dyan sa Bonifacio, sa anong tawag ito? Dyan sa Bonifacio, wag dyan. Doon na kayo sa EDSA Shine. Doon na kayo mag-rally patungong Malacanang. Marcha na kumbaga. 7 million kayo mahigit kamo. Sabihin na natin 6 million. 6 million ang sumama sa marcha patungong Malacanang. Plus pa yung mga taong bayan. Siguro naman hindi na mapipigilan yan. Kasi sobra na eh. Sobra na ang panggigipit sa inyo, ang pag-alipusta sa inyo. Kami na mga Pilipino na nasa labas ng KOGC, ay kami itong nasasaktan. Kami ang nasasaktan sapagkat mga Pilipino din kayo. Huwag na yan puro reklamo. Diretsyo na sa kalsada. Magsirali na kayo. At kami na may mga nasa labas susunod na lang. Total, marami naman taong Luzon. At tiyak naman na kahit ang bumuto kay Madam Inday Sara Duterte, kahit na 32 million, kahit talang kamo sabihin natin 3 million na mga Pilipino ang bumuto kay Madam Inday Sara, sumama sa rally nyo. Kayang-kaya na yan. Huwag ninyo nang patagalin yan. Kayo lang namang inihintay ng taong bayan sa totoo lang. To be honest with you, KOGC, Kingdom Netizen. Kayo lang ang inihintay ng taong bayan na kumilos. Hindi naman ang taong bayan, kumikilos nga sila, ngunit iba ang layunin naman nila. Ang sa kanila naman is mapababa ang bilihin, although yun din naman ang layunin nyo, mapababa ang bilihin, isa naman yan sa layunin din ninyo, sapagkat kayo mga Pilipino din. Ngunit, sa pamagitan ng, wag nyo ng ito ha,
Sa akin lang, ideya ko lang ito. Sa ideya ko lang, huwag nyo nang gamitin pa ang pangalan ni Pastor Kibuloy na sabihin yung justice for Kibuloy or Pastor Kibuloy. Hindi na yan. Hindi yan ang tamang kwan dyan. Ang tamang kwan dyan, title dyan, People Power. Ayaw na natin sa pamumuno ni Bongbong Marcos Jr. Yun ang dapat title natin. Sapagkat kitang-kita na dumating na yung Secretary ng Amerika, dumating na yung Secretary of Defense ng USA, dumating na sa Pilipinas, winelcome ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at kanyang dahil naniniwala siya sa sinasabi ng sino yan, Secretary ng Defense ng Amerika? Hindi ko nakalimutan ko. Pero ang pinangako diyan ayon sa inyo nga, sa inyong balita, nangako ng $500 million. Ay 500 million dollars ba yun? Ngunit, alam naman natin yan. Kung totoo man yan, hindi pa naman dala ng mga sekretary na pumunta dyan, pumunta sa Pilipinas. Hindi pa nila dala. Ang sinabi lang, according sa balita, ang sinabi lang, sisikapin nila, ihilingin sa kanilang kongreso, sa USA Congress, na mag-release ng ganong halagang pera para i-donate sa Pilipinas. Ngunit, matagal pang proseso yan. Matagal pa na proseso yan, masasabi kong matagal pa sapagkat hilingin pa nila sa kongreso. So, may ano pa yan, may mga investigasyon pa dyan sa kanilang bansa sa USA. Ngunit, nakikita naman natin ang USA, ang Amerika, Mr. President. Kung talagang naniniwala ka na ang Amerika na kung saan ka kumakapit, kung talagang naniniwala ka na sila tutulong sa Pilipino, sana nung karinang bagyo, dumating na sana sila at namigay sana sila ng tulong sa ating mga Pilipino. Disin sana, nanguna na sana sila sa pamimigay. Ngunit, sino ba ang nakita mong namigay buong puso na tumulong sa mga kababayan mong Pilipino? China lang naman. Sa kabila ng inyong pambubuli sa China, sa kabila ng inyong sinasabi na mga ang China ay nambubuli sa Philippines, ngunit buong puso pa rin sila, buong bukas ang palad na sa pagtulong sa ating mga kababayan mahihirap na Pilipino na apektuhan ng bagyo. Mayroon bang Amerika na tumulong kahit isa man lang sa mga Amerikano na kung saan gumakapit ka sa kanila, na kung makakapit ka ay parang kapit tuko? Diyan pa lang, alam mo na dapat kung talagang ikaw ang aming driver ng Pilipinas. Alam mo na dapat kung ano ang hangarin ng mga Amerikanong yan. Sapagkat sila, ginagawa lang tayo nilang uto-uto sa ating sariling bansa. Maglagay sila ng igkasite dyan, gawin lang ground battle nila laban sa China. Sila ang mahidwaan naman talaga eh. Hindi naman tayo kalaban ng China. Kasi kung kalaban tayo ng China, ito mga kababayan na, iniisip ko lang, ina-analyze ko lang. Kung kalaban tayo ng China, sana, hindi na sana tumulong ang China na nung bagyong Karina na nabigay ng mga ayuda sa mga Pilipino. Sabihin na natin 3 kilong bigas o 4 kilong bigas, noodles, sardinas. Sabihin natin gano'n ang mga binibigay ng China. At least, nandoon ang kanilang presensya para tumulong, binuksan ang kanilang palad para tumulong sa ating mga kababayan Pilipino na naapektuhan ng bagyo. Ngunit itong mga Amerikanong ito, ginawa lang tayong uto-uto.
Alam niyo ba yun? Uto-uto. Ito, Mr. President, maliwanag pa sa sikat ng araw kung paano tayo inuuto ng Amerika. Actually, hindi naman ito nangyari dati. Ngayon ito nangyari eh. Ngunit, ano bang hinahabol nyo sa Amerika? Hindi namin tuloy malaman kung hinahabol nyo yung mga nakapress yung account sa Amerika. Kaya masisisi mo ba kami mga Pilipino, Mr. President, kung magsasabi kami gano'n na baka hinahabol mo lang yung mabuksan yung mga account nyo na prinis ng Amerika? Alam mo kasi, Mr. President, ganito yan eh. Kung talagang willing ang Amerika, si Biden, kung talagang willing si Biden na ibigay sa inyo yung mga na-press ninyong mga account sa Amerika. Noon pa sana yan, binigay na yan. Noon pa sana ang pagpunta mo doon, binigay na sana yan. Kung talagang may respeto sa iyo. Ibig sabihin lang kasi nito, Mr. President, pinaglalaroan ka lang ng Amerika eh. Ngayon, ang masaklap nito, Mr. President, ikaw na nga itong pinaglaruan ng Amerika, pati kami mga Pilipinong mahihirap, o lahat kaming Pilipino ay nadadamay sa paglalaro sa iyo ng Amerika. Bakit namin nasabing nadadamay kami? Sapagkat yung pinapagpayag nyo na maglagay ng igkasite sa mga sulok ng Pilipinas. Ang mangyayari yan, pag once magkagira yan, ang Amerika at ang China, dito kasi mag-isti ang Amerika sa Pilipinas eh, pag nagira eh. Kasi may mga igkasite na nga sila, may mga kampo na sila, kumbaga. Mayroon na sa mga nilagayang kampo laban sa China. Dito na sila mag-isti sa Pilipinas. Pag once na ang China, hindi yan mapagilan ng Pangulong Duterte, ng dating Pangulong Duterte, bombahin ang Pilipinas, bitawan, pindutin ang missile. Manadamay ka ba, Mr. President? Di ba hindi? Ang manadamay kaming mga mahirap na Pilipino. Kami ang manadamay. Kami ang maipit. Hindi ikaw. Hindi ang pamilya mo. Hindi kayong mga mayayaman dyan sa Malacanang ang manadamay. Kami lahat ng mga mahirap na Pilipino ang manadamay sa paglalaro ng Amerika sa desisyon mo. Yun ang totoo dyan, mga kababayan. Yun ang totoo yung mangyari dyan. Ngayon, sa totoo lang, mga kababayan, kaya naman ang China, nagpipigil pa ang China. Sa tingin ko, nagpipigil pa ang China. Sa tingin ko. Sapagkat, alam kasi ng China, ang dating Pangulong Duterte ay talaga namang kaibigan ng China yan. Masasabi natin kaibigan ng China, ang dating Pangulong Duterte. Sapagkat sa panahon niya, malayo ng kapangisda nga ang ating mga kababayang mangingisda sa Ayungin Shoal. Yung nga, pinatunayan naman niya ng mangingisda sa panahon ng Pangulong Duterte, ngunit ngayon ay inaapi na sila. So, ibig sabihin, ang Pangulong Duterte dati, kinausap niya ang China, si President Xi Jinping. Kinausap niya siguro yan. Malamang, kinausap niya yan. Nahayaan ng mga Pilipino mangisda doon. Huwag lang mambalahura doon sa lugar na yon. So, yun, malaya mga pangisda. So, ito ngayon, going to back sa gira-girahan na nangyari ngayon, na mangyayari pa lang, ang Pangulong Duterte lang naman siguro ang nakipag-usap sa China na wag nyo nang galawin sa ngayon ang Pilipinas sapagkat kawawa ang aking mga kababayan. Marahil gano'n ang ginawa. Malamang sa malamang, nakipag-ugnayan ang Pangulong Duterte yan para lang mapigilan. Ngayon, once na mapikon ang China ng tuluyan at bigla yung bumbahin mga igkasite na yan na dito sa Pilipinas, sino ang madadamay? Tayo na mga Pilipinong maliliit. Tayo madadamay. Kasi tayo lang hindi makaalis ng bansa. Yang mga mayaman dyan sa Malacanang, mabilis pa sa alas 4 yan. Lilipad na yan ng ibang bansa. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. So, going back tayo sa QGC. Ito palang si Pastor Kibuloy, no, mga kababayan. Nag-research ako.
Ang laki talaga na itulong niya sa bansa ng kanilang grupo, ng KOGC. Ang laki ng, hindi mo matatawaran yung naitulong ng KOGC sa ating bansa. Sapagkat nandyan yung patuloy na pagbibigay ng ayuda, even until now, sa parte ng Mindanao, tumutulong pa rin sila, nagbibigay pa rin sila ng ayuda. Hindi lang pinapakita sa media na lang, kasi nga maraming inggitiro. Kaya, hindi na ako, ang walang dito kasi, ang problema na kasi dito, yung istasyon nilang Isiminay. Napakalaking naitulong sa ating bansa ang istasyon nilang Isiminay na yan. Sapagkat yan ang naghatid ng tamang balita sa atin para makaalam tayo kung malalaman natin kung ano yung mga totoong mga pangyayari sa ating bansa. Sapagkat ang iba kasi hindi naman sa paninira ng mga mainstream media na malalaki, ng mga dambuhalang mainstream media, itong mga pinagagawa nila, tataytilin lang nila, sabihin lang nila, o kunwari, for example, si Senator Robin Padilla ay nananawagan sa mga dating rebelde na kung sino ang gusto magbantay kay Vice President Sara Duterte. Tapos hindi na tatapusin yung title doon na ang nakalagay naman doon, ang willing na magmalasakit at may tapang para sa pagbantay sa seguridad ng ating ikalawang Pangulo. Hindi nila tinuloy doon. Hanggang doon lang sa gitna. So may cut doon na nangyari. Hindi katulad ng SM Inay na talaga namang from the start until the end ay binabasa talaga nila kung ano yung title na nakalagay doon. Ano yung naka-highlights doon na nakalagay, ay sinasabi talaga nila. Kumplito. Kumbaga, kumplito Ricardo. So, walang fake news, walang dagdag, walang bawas ang nangyayari sa balita ng Isiminay. Samantalang, ang binabalita ng mga Isiminay, ang mga pangyayari sa ating bansa. Iyon TV nga, nagbabalita nga sa bakit hindi nila ipasira. Ay nagbabalita din niya ng newscaster din sila. Net 25, nag-newscaster din. Ba't nila ipasira yan? Kung talagang bawal sa batas yan. Bakit ang Isiminay lang kanilang pagkinitan? Ibig sabihin, may sarili silang interest talaga sa Kingdom of Jesus Christ. Yun ang totoo dyan. Yun ang pakay nila dyan kung paano nila makuha ang mga ari-arian, mga property ng KOGC. Yun ang nakita kong maliwanag dyan na kuha nila dyan, motibo nila. Kasi kung kuan lang, kung hindi yan ang kanilang motibo nila, hindi yan ang kanilang motibo, aanhin pa nila yan. Aanhin pa nila yan kung tutuusin. Wala naman sila makukuha dyan kung tutuusin eh. Ngunit may hinahabol sila, may gusto silang makuha, kaya nila ginigipit ang Isiminay, kaya nila ginigipit ang KOGC, kaya nila ginigipit si Kibuloy para makuha nila ang kanilang mga ari-arian. Mantakin mo naman. First class na kingdom sa buong sanlibutan. Nandito sa Pilipinas. Pilipinas lang mayroong kingdom na ganun ka gara, ganun ka first class. Ang KOGC lang mayroong masasabi kong may 6 star, 8 star pa nga yata ang kanilang mga ari-arian. Tingnan mo lang yung pinakita ng isang vlogger doon sa Samal Island na kanilang ari-arian ng KOGC. Sinihan ang yung cheater nila. Yung sinihan nila, upuan na upuan pa lang, high-tech na. Pwede ka manood ng sine na nakataas ang mga paa mo. Sa lawak,
sa lawak ng mga area ng Kingdom of Jesus Christ. Eh, siguro, isa sa mga babae dyan sa Malacanang, palagay ko, nanilisik ang mata sa kaingitan sa ari-arian ng mga taga-QGC. Kaya kung gipitin lang, ganun-ganun na lang. Eh, alam niyo naman, kahit anong gawin ninyo, hindi nyo makukuha yan ang ari-arian ng taga-QGC sapagkat yan ay mga dokumentado. Mga taxpayer yan sila. Totoong tax ang binabayaran nila dyan. Wala silang pinapalagpas dyan according sa kanilang mga lawyers. Eh paano nyo makukuha yan? Ang tanging lang magagawa talaga yan, mga kababayan, para makuha nila yan, patayin si Pastor Kibuloy. Ngayon, kung mapatayin lang si Pastor Kibuloy, o mahuli man nila, sigurado pag nahuli, patay naman talaga yan. Dahil sabi nga naalala ko tuloy, sinabi ni Pastor Kibuloy, nung video, voice record niya, na pinalabas niya nung bago pa lang siya ginipit. Na sinabi niya, sinabi ng kanyang intel na kukunin siya ng mga FBI sa pamagitan ng extra dukutin, assassination, extradition, yun ang gagawin daw sa kanya. Eh tila totoo talaga. Totoo talaga yung sinabi niya. Hindi talaga siya nagkamali. Kasi yun ang nangyayari ngayon eh. Kinukuha na siya sa dahas eh. Sana, ang ginawa sana ng presidente, pinasampahan sana, kung ang ating presidente, kung siya talaga ating presidente ito, sasabihin ko ito, kung ang ating presidenteng Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kung siya ba talaga ang driver ng Pilipinas. Kung siya ang driver ng Pilipinas, sana maisip niya ito. At kung siya talaga ay nasa tamang kondisyon ng kanyang sariling pag-iisip at sarili niyang kalooban, sana itong maisip niya. Ang ginawa sana niya, pinademanda sana niya sa korte, ang kaso ni Kibuloy, kung may kaso man yan, kung totoo man yung mga binibintang, wala pa namang katibayan. At sinabi sana niya, binigyan sana niya ang garantiya si Kibuloy. Sinabi sana niya, lumabas ka na dyan, Kibuloy. Harapin mo itong mga kaso na sinampa sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ano mangyari sa'yo, sagot ko. Proprotektahan kita sa mga masasamang loob. Huwag ka lang nilang mapatay o huwag ka lang na makuha ng mga banyaga. Sana ganun sana ang binigay niyang protekta sa Kibuloy. Sapagkat hindi naman siya banta sa Pilipinas talaga, hindi naman siya kriminal. Hindi naman siya terorista. In fact, ang laki pa nga natulong niya sa ating bansa. Pero bakit? Kung ito rin nila ito ang pinaka-number 1 na criminal pinaka-number 1 terorista sa buong Pilipinas. Kasi pansinin nyo na mga kabayan pansinin nyo na ito. Ang pinaka-number 1 wanted ng Pilipinas na mga yung mga wanted na yun? Mga rebelde o mga terorista ng ating bansa. Pinaka-number 1, 7.5 million award sa sino makahuli o makapatay sa taong iyon. Kung sino man yun, nakalimutan ko ang pangalan nun. Ngunit kay Kibuloy, ang pinato na 10 million. So, ibig sabihin ito, siya ang number 1 terorista sa ating bansa. Ay samantalang napakadami ng ating tayo mga Pilipino, alam naman natin kung ano si Kibuloy. Kung ano ang kanyang taglay na relihiyon. Alam naman natin ng buong Pilipinas yan o ng buong mundo. Pero bakit ganun lang kalalim ang galit niya sa taong ito? So wala akong nakitang motibo talaga ito. Wala akong ibang nakitang dahilan o motibo
kundi ang kanilang mga ari-arian na inaakala nila ng mga taga nasa Malacanang ay sariling pag-ari-arian ni Kibuloy lahat yan. Yun ang inakala nila eh. Sapagkat kasi Kibuloy nga namamahala. Ngunit, ang sa ating nalalaman dyan, according sa kanilang mga members nila at sa kanilang mga legal counsel, ay hindi naman pala kay Kibuloy yan. Walang pag-ari sa Kibuloy dyan. Ang lahat ng yan, pag-ari yan ng buong kingdom of netizen. Sila ang may-ari yan, buong membro. So, hindi talaga makukuha yan. Eh bakit ganito ang ginagawa nila sa tao na hindi naman terorista? Yun ang kinasama ng loob ko eh. Hindi naman siya terorista, hindi naman siya banta ng seguridad ng ating bansa. Hindi naman siya kriminal. Although may kaso siyang kriminal, pero hindi pa man napapatunayan. So, bakit pinatungan nila ng ganong halaga? My God. Saan ang hustisya nito? Saan patungo itong usaping ito? Bandang huli ito mangyari ito, sira ang ating bansa. Sa kagustuhan lang nila, isa pa ito nakikita ko sa kagustuhan lang nila na mapapagsak nila ang mga Duterte. Kaya inuuna nila ang galamay ng mga Duterte. Sapagkat masasabi kong galamay si Kibuloy ng Duterte sapagkat matalik itong kaibigan ng ating dating Pangulo. Ngunit, kaibigan ngayon labas naman si Kibuloy siguro dyan sa mga usaping politika o sa karir ng mga Duterte. Siya ay sumusuporta lang naman. Tulad din natin mga ordinaryong Pilipino na sumusuporta sa politiko na alam nating hindi ganit, hindi madamot, hindi abusado, hindi kawatan, hindi mapagsamantala sa kaban ng bayan, ibinibigay ang susi ng kaban bayan sa mga Pilipino. Katulad din natin yan sila na sumusuporta. Hindi rin ako naniniwala din na si Kibuloy sumusuporta sa dating Pangulo sa usaping kayamanan o pera na suportahan ang Pangulo para lang manalo sa eleksyon ang dating Pangulong Duterte. Hindi rin ako naniniwala dyan. Ang alam ko lang dyan, pinahiram ni Pastor Kibuloy si Pangulong Duterte dati during kampanya 2015 ng eroplano. Yun ang pagkakalam ko lang dyan. Hindi pera ang sinuporta sa dating Pangulo Duterte, kundi suporta, manpower support, at mga kagamitan support. Yun ang walang hindi natin masasabi na financial support. Hindi natin matatanggi yan, hindi natin maipagkaila yan na yan ang talagang sinuporta ni Kibuloy sa dating Pangulo. Even sa President, sa during campaign ng anak niya na ang ating Vice President, Inday Sara Duterte, manpower support din ang binigay ni Kibuloy dyan. Even sa ating Pangulong Marcos Jr., manpower support din ang binigay ni Kibuloy. Sino mang presidente ang tumakbo ng bansa, pag ginusto ni Kibuloy na suportahan, manpower support pa rin sinusuporta niya. Kaya hindi ko maintindihan, bakit winanted ninyo? Hindi pa nga nalilitis sa husgado. Ano ba na, my God naman? Wala pa ngang hustisya, wala pa ngang paghihiring sa korte. Sasabihin yung nahiring na siya sa Senado. Ang Senado hindi naman korte yan. Nag-imbestiga lang naman mga yan. Dapat ka sa Senado. Alisin na yung pag-imbestigasyon na yan. Isa pa yan sa papagulo sa kanila . Dapat sa Senado, ang imbestigahan niya, mga kriminal lang, mga drugs.
Dapat yun lang, ano nila, ang kanilang panukala dyan. Hindi na yung katulad ng mga maritis na kanilang nangyayari eh. Katulad kay Alice Go, Mayor Alice Go, oh. Maritis din. Kay DJ Bantag, maritis din. Kay Tibis, maritis din. Dapat, tapos kung sila pa naman kung manghusga, wagas. Lalo yung kay isang babae dyan sa Senado, na ang akala mo ang mata mata ng bulalakaw, ang lakas ng lubang husga. Then, after that, anong mapapala nyo kung mapatay nyo si Kibuloy? Ikakatuwa nyo? Kung mapatay nyo si Kibuloy, mahuli nyo, anong mangyari? Makukuha nyo ang kanyang mga ari-arian? Makukuha nyo ang kanyang mga jeeplin? Mga aeroplano niya, makukuha nyo ba? Malabo mangyari yun. Maliban lang kung buong KJC, patayin yung mga membro nila lahat. Maaari pa siguro. Pero sabi nga ng taga-KJC, over by dead body. Wala kayong makukuha sa kanila. Totoo naman yun eh. Pinaghirapan nila yun eh. Bakit nakukunin? So, hanggang dito naman tayo mga kabayan. At sa sunod na naman, haba-haba na rin. At una sa lahat, God first and God bless you all.